Honestly, I don't think comfort is your enemy. Tulad ng sinabi ko last time, lahat ng bagay may price. Lahat ng bagay na gusto mo, lahat ng goals mo, lagi kang may kailangan bayaran, lagi kang may kailangan i-sacrifice para makuha mo yon. Kapag meron kang gustong bilhin, kailangan mo magbayad ng pera para makuha yung bagay na yon. Lagi silang merong kapalit na equivalent dun sa value ng bagay na yun. And hindi lang yan sa mga bagay na gusto mo. Hindi lang laging positive, pero minsan yung mga negative din, yung pwedeng maging isang kapalit ng kung ano yung positive na meron ka. And isa sa bagay na to is yung comfort. Kapag pinili mong maging komportable ngayon, minsan yung kapalit nun is yung paghihirap in the future. And I don't think comfort is the enemy. Naniniwala ako na lahat ng bagay may kapalit and that goes with comfort. Rest is necessary. Peace is necessary. Pero kapag araw-araw kang komportable, kapag hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, over time, in the long term, may kapalit yan. You stop doing hard things because nothing forces you to do it. Sa tingin ko, karamihan sa mga tao, kasi hindi sila willing i-sacrifice yung mga bagay na meron sila para dun sa gusto nilang makuha. Hindi nila willing i-sacrifice, for example, is yung comfort. Hindi sila willing lumabas sa comfort zone nila. Bakit? Kasi mahirap. Kasi nakakatamad. Kasi nakakainip. Kasi hindi sila sure. Or sa tingin nila, risky yon. Or sa tingin nila, hindi worth it. Hindi worth it i-sacrifice yung comfort. Hindi worth it i-sacrifice yung nakahiga ka lang araw-araw. Comfort is not dangerous because it feels bad. Comfort is dangerous because it makes you feel good. Akala mo, dahil masarap sa pakiramdam, okay na. Ayun na yung dapat talagang para sa'yo. Ayun yung mas better para sa'yo. Sa tingin mo, hindi worth it i-sacrifice yon para sa bagay na gusto mo. And that goes against what I've said. Because I believe that comfort is one of the main factors, one of the things that you have to sacrifice when you need something, when you want something. And usually, hindi mo napapansin na lumilipas na pala yung mga taon, hindi mo pa rin nakukuha yung goals mo. Hindi mo pa rin nakukuha yung gusto mo. For example, sa training, maraming mga time yung tinatamad ka talagang mag-training. Kasi compared sa pagtulog, compared sa paghiga lang, compared sa pagiging komportable, parang mas madali nga namang piliin yun kaysa sa tumakbo ka, maging uncomfortable ka. And magpakahirap ka sa training. Kasi mas attractive or mas appealing yung feeling ng comfort kaysa dun sa kung ano yung kailangan mong gawin para makuha yung goals mo. And minsan kapag mayroon tayong gusto, nakasanayan na lang din natin yung kapag mayroon tayong bagay na gusto, may ibabayad talaga tayo doon. Pero hindi usually comfort yung kapalit nun. Kaya nasasanay tayo na hindi natin kailangan i-sacrifice yung comfort natin. Minsan pwede natin i-sacrifice yung time natin. Pwede na lang tayong magbayad ng pera. Pero hindi comfort. Kaya maraming tao yung natatakot lumabas sa comfort zone nila. And hindi ko sinasabi na discomfort is always good. Yung gusto ko lang sabihin is kapag meron kang gusto, lagi kang may kailangan i-sacrifice para makuha yun. And usually, that's comfort. I don't think life is about chasing discomfort. It's about knowing the things that you need to sacrifice, that you need to replace in order for you to get what you want. Maybe the question is not whether you're comfortable. Maybe the question is what you're doing right now allowing you to get one step closer to what you want in life?